Nagsalita na po mga kaboses, mga kababayan, si General Romeo Pocis, retired General Romeo Pocis, hinggil po mga kaboses, mga kababayan, sa balita po, sa di umano, tungkol raw po ito sa posibleng pagpapaaresto sa kanya ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Una lang pong lumabas itong ulat na ito mga kaboses, mga kababayan, sa Facebook post po ni Doc Lorraine Badoy na dating Undersecretary ng Presidential Communications Operations Office. Matapos niya pong ihayag ang posibleng plano di umano ni Pangulong Marcos Jr. na ipaaresto si retired Major General Romeo Pocis Jr. Ngayon pong Lunes, mga kabos, mga babayan. Ayon po sa Facebook post, Bongbong Marcos is having General Pocis arrested on Monday. Hindi ka lang magnanakaw tulad ng tatay mo. Pasista ka pa. Adik. Yan po ang statement o sinabi, binitawang salita ni Doc Lorraine Badoy. Ngayon po wala pa pong opisyal na pahayag ang Malacanang hinggil po dito mga kabos, mga babayan. Pero atin pong bibigyan ng komentaryo ito pong issue na ito o ito pong sinabi ni Lorraine Badoy. Hindi po nararapat, mga kabos, mga babayan, na basta-basta na naman pong magpapaaresto itong si Presidente Bongbong Marcos, kung ito po totoo mga kabos, mga babayan. Dahil po ito pong retiradong general, alam naman po natin na ito si retired General Major General Romeo Pocis ay isa po, mga kabos, mga babayan, sa vocal against po sa gobyerno ng Administrasyong Marcos, mga kabos, mga babayan. Kasi nakikita ng mga retiradong general, ang nangyayari ngayon, na grabe ang talamak na korupsyon, kaya nararapat naman po na sila po'y magsalita bilang kawani pa rin at may malaking ambag sa ating bayan, mga kabos, mga babayan. Ngayon po, after po na lumabas yung post po ni itong Lorraine Badoy, mga kabos, mga babayan, naglabas rin ng maikling pahayag si retired Major General Romeo Pocis. Sa isa pong mensahe sa post niya, ayon po sa kanya ay hindi nabubuhay ang korupsyon sa kapangyarihan. Nabubuhay ito sa katahimikan. 2026 na. Huwag tumahimik. So, yan po yung naging reaksyon ni General Pocis. At alam naman po natin, mga kaboses, na ito pong si General Pocis, lahat po ng mga post niya is talagang tinitira ng ang ating gobyerno. But karapatan naman natin yan lahat. Lahat tayo ay may karapatan na magkalampag sa ating gobyerno. Huwag naman sana humantong sa pagpapaaresto. Baka magaling lang tayo magpaaresto sa mga critics. Kagaya ng ama niyang si Presidente Marcos Sr. noon. Ilang tao po ang pinapaaresto dahil ayaw makinig sa mga kritisismo. Mga kaboses, mga kababayan. Kung ayaw mong makinig sa kritisismo, umalis ka na dyan. Simple lang naman. Yung mga hinihiling ng taong bayan, lalo na ito pong mga retiradong general natin na nagbuwis po ng buhay sa nung sila po'y aktibo pa pong miyembro ng militar. At nakikita po mismo ng ating militar, Armed Forces of the Philippines, lalo na po sa mga retiradong general na ito, yun pong mga kalakaran ng ating gobyerno kasi sila mismo andyan Di ba po? So, kung ganun po ang mangyayari, mga kabos, mga kababayan, pilit pong parabagang nagsisimula na, Kung totoo po yung sinabi ni Lorraine Badoy, nakakatakot po kasi parang nagsisimula na sa kanilang agenda na patahimikin itong matatalas, mga kaboses, na mga critics ng ating gobyerno. Ito po si General Pocis, hindi naman po ito politiko Hindi naman po ito basta isa lamang po itong retiradong general, ordinaryong Pilipino
na naghahangad po ng isang mapagpalaya at totoong malayang lipunan, mga kaboss, na labas na sana po'y makalabas po tayo sa korupsyon, no? At yung kritisismo is nire-raise, mga kaboses, para rin sa timbayan. Ano po, wala naman sigurong mali sa pagsasalita. Ano po, mga kaboss, mga babayan. Kung totoo man po ang sinabi ni Loren Badoy sa kanyang post, sana po'y meron po talagang malinaw na ground yung pagpapaaresto kay General Pokis. If ever, totoo, mga kaboss, mga babayan. Although, hindi pa naman natin kumpirmado kasi mismong Malacanang, wala pa pong statement regarding dito, mga kaboss, mga babayan. Pero alam po natin, ito ay paghandaan lamang po ng taong bayan. Paghandaan lamang po natin ito, ano po, lalo na po talagang umiinit, no? Yung maliban sa umiinit, mas kumakapal pa ang mukha ng mga nasa gobyerno ngayon, mga kaboss, mga babayan. Despite po sa garapalan, nakikita na po ng taong bayan ito pong korupsyon, kaya nga nag-negative 3% itong si Bongbong Marcos, no? Sa kanyang survey, sa latest survey, mga kaboss, mga babayan, sa SWS, sa Social Weather Station, no? At yun po yung boses po ng taong bayan. Hindi po yun basta survey lang. Kaya siguro galit na galit itong si Marcos, si Bongbong, kasi nga po ang dami na niyang kritiko. Di sana pinagmabuti mo yung iyong trabaho dyan, no? Di sana sinagot mo yung mga tanong ng taong bayan. Sana sinagot mo yung problema ng taong bayan at hindi mo tinatakasan o hindi mo pinagtatanggol yung iba na halata naman, no, na may kinalaman sa garapal na korupsyon ng ating bayan. Ito po, kung totoo po ito, mga kaboses, talaga pong nakakatakot ito, no, sa ating karapatang magsalita. Kasi at napaka-unfair at hindi po patas kasi baka mas mabilis lang talaga tayo tawag nito, mas mabilis lang siguro tayo papa-aresto kapag kritiko natin, no? Pero pag nasa circle natin, nako po, ang tagal na gumalaw ng justice hanggang ngayon, wala pa nakukulong. 2026 na, mga kaboses, ano po, wala pa rin tayong nagkikita, no? So sino bang tao na hindi sino bang tao ang titikom na lang ngayon sa panahon na ito na nagkita nating garapal at umi-epekto na, no, sa ating komunidad, umi-epekto na papunta sa mga ordinaryong Pilipino. Nagmamahalan, nagtataasan na yung mga bilihin, wala pa ring aksyon ng ating gobyerno, mga kaboses, ano po. At wala pa rin kwenta itong 2026 national budget kung saan papunta, ano po. So, mukhang malubha na po siguro talaga yung karamdaman ng ating bansa na kailangan na po nating isalba. Kaya ito pong statement ni General Pokis na hindi nabubuhay ang korupsyon sa kapangyarihan, totoo po ito. Nabubuhay lamang po ito sa katahimikan. Kasi kung lahat po ay mag-iingay, mga kaboses, mga kababayan, lahat po ay magsasalita, matatakot yung mga korap at mawawala ang korupsyon. Kasi kung palagi po tayong tikom hanggang ngayon 2026, mga kabos, mga kababayan, tayo po ang mismong nagiging dahilan kung bakit nagpapatuloy pa rin ang korupsyon sa ating pamahalaan. At hindi po ang kapangyarihan ang meron pong mga kaboses, ang meron pong talagang kagagawan, no? Hindi po nabubuhay ang korupsyon sa kapangyarihan, nabubuhay sa katahimikan. So ito pong statement na ito at for verification pa po ito mga kaboses, napinuos si Doc Loren Badoy, mga kabos, mga babayan, at patuloy pa rin pong inaantay natin yung official po na pahayag ng Malacanang, ano po, o even sa mga agencies, concerned agencies, mga kabos, mga babayan, na pwedeng mag-confirm na ano po, kasi pwedeng itanggi, pwede rin ikumpirma, mga kaboses. Pero kung totoo man ito, nakakatakot po ito, ano po, sa ating bansa, mga kabos. At yung takot ay samahan po natin ang galit
Ano po kapag ka nagkatotoo po ito, mga kaboses, mga kababayan. At kung may kaso man, di sana sakto po yung kaso. Talaga pong anong tawag nito? Talaga pong katanggap-tanggap. Ano po mga ka? Pero kung gawa-gawa lang, nako po, bantayan po natin yan, mga kaboses, mga kababayan. So abang-abang tayo sa mga update dito. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at magandang araw po pala, no, sa mga tagapakinig natin sa buong bansa at buong mundo, lalo na po sa ating mga OFWs. Isang napakagandang araw po sa ating lahat at comment po kayo sa baba sa inyo po mga reaksyon, opinion at saka suggestion regarding po sa napag-usapan natin po ngayong araw na ito, mga kaboses, mga babayan. At pakikisubscribe na lang din po sa ating Standpoint Analysis YouTube channel, mga kaboses, mga kababayan. God bless po sa inyong lahat. Ako po si Kaboses Wins at ito po ang Standpoint Analysis.